Di ba nakita niyo yung machine na nandoon sa bulsa niya? Nakita niyo yun? Di ba nakita niyo yung machine na yun? Ang hindi niyo nalalaman, meron po yung mahaba na yon, hindi po yun nakakabit sa pantalon niya. Yan po ay nakatusok sa kanyang tiyan. Hindi niyo alam yon. Nakatusok sa tiyan yon at meron pong parang tawag dito kloyan na nakaganon yan para kahit anuman ang move ni Gary, yan po ay hindi gagalaw. Nakatusok doon yon. Nakapagka bigla yung sudden attack ng kanyang low sugar level, pipindutin lang yung papasok agad yung okay? Yung kinakailangan niya sugar doon. Sapagat anytime, sabi ko nga po nung Sunday, Gary Vee is like walking on thin ice. Anytime he will die. Anytime. Alam po ba ninyo yung grupo niya na nung simula nung siya ay na-diagnose ng diabetes, lahat po yung patay na si Gary Vee lang ang buhay. Hanggang ngayon. Okay? Kaya gusto ko maunawaan po natin. Minsan, nainggit tayo sa kanya, sikat, mayaman. Nainggit tayo dahil marami siyang pera. Huwag mong kainggitan yun. Magpasalamat ka, malusog ka ngayon. Amen. Alam po ninyo, na-appreciate ko ang Panginoon sa ginagawa niya sa akin. Sabi ko, Lord, I have nothing, pero thank you for the health. Nakakain ko pa rin kahit na anong pagkain gusto ko. Hindi ako namimili. Okay? Salamat Panginoon, bagamat kahit tuyo yan, nakakain ko. Kahit sobrang alat yan, na-appreciate ko. Yung iba dyan, ang sarap-sarap na lang kinakain pero hindi nila ma-appreciate. Yung iba dyan, kaya nilang bumili ng masarap pero kahit bilhin nila yung masarap na yung bawal sa kanila. Mga anak ng Diyos, ulitin ko sa inyo, kinakailangan pa bang magkasakit ka para ma-appreciate mong ginagawa ng Diyos sa'yo? No, you really have to thank God. Sabihin mo ngayon, thank you, Lord. Amen? Remembering is one way of real thanksgiving. Remembering. Second is returning. Anong ginawa nitong lalaking ito, nung leper? Okay? He returned. He never just remember God's goodness. Hindi lang sinabing, "Uy, thank you, Lord!" Okay? Sama-sama silang 10, di ba? Thank you, Lord, nagbabago na ako. Okay? Nagiging kutis baby na uli ako. Okay? Ang ganda na uli ng aking katawan. Okay? Nabubuo na uli ako. Thank you, Lord. Alam ko, yung silang 10, ganun ang sinasabi nila. Natutuwa sila, nagte-thank you, Lord sila lahat doon. Pero alam po ninyo pagkakaiba nitong isa. He turned around and returned to Jesus. He turned around. Mga kapatid ko sa atin, aniniwala ako, okay, naghihintay si Lord ng returning natin sa Kanya. Kasi alam po ninyo, di ba, ang dali lang mag-sorry na magpasalamat, Lord, thank you. Pero alam po ninyo, minsan sinasabi ni Lord, when will you return to me? Bakit kailan mo isusuko yung mga bagay na yan sa akin? When will you really return to me? Kasi ang dali lang magpasalamat, thank you Lord, kagaya nitong 10. Pero tingnan po ninyo yung isa, what makes him different from the other 9? He returned to Jesus. At sa atin ngayon, if you want to really return to God with thanksgiving, it's like saying, God, ipapasalamat ako sa iyo. Pero Lord, dahil sa ginawa mong lahat na ito, Lord, I'm willing to give up this thing sapagat naging mabuti ka sa akin. Amen. That is returning. That is returning. Anong mga bagay na hinihiling sa iyo ng Diyos na sinasabi ng anak, you give this up just for me. That's the real returning. Naalala niyo ang malibugang anak? Malibugang anak nung bumalik siya sa ama. Okay? Sabi niya gano'n, wag mo, pagpapakita niya na talagang give up na niya lahat. Wag niyo, ama, wag niyo na akong ituring na sarili mong anak. Turing mo na lang ako na alipin. Masaya na ako. That man really returned to his father. Returning is saying, God, Lord, give up ko ang lahat para sa iyo. That's returning. Alam mo kung ano yung bagay na yan. Gusto kong intindihin natin bilang mga anak ng Diyos. Maaring yung siyam, maaring they never return, pero pumasok, iba sa kanila, pumasok sa isip nila yung, Lord, nagpapasalamat ako sa'yo, pero sa ibang araw na ako kita hahanapin. Pwedeng gano'n, di ba?
Kasi importante muna to eh. May gratitude ako, nagpapasalamat, pero siguro sa ibang araw na lang ako kita hanapin. Pagka natapos na lahat yung gusto kong mangyari, saka kita hanapin, and I'll make sure na magpapasalamat ako sa inyo. At marami mga Kristiyanong ganyan. Lord, salamat, pero next time na lang ako magre-return sa iyo. Magre-return nga siya. Isusuko nga niya kanyang sarili sa Panginoon, pero sabi niya, not now. I want to still enjoy, okay, these blessings. Kumusta po tayo mga anak ng Diyos? Real thanksgiving is not just saying, thank you, Lord. It's not just mere words, but action. That's the true yada. Amen? Can you get the point? Amen. That's the true yada. Okay? And, the last thing that this person did is rejoicing. Alam po ninyo, hindi ko na po naisulat dito, pero yung binasa natin kanina na sabi ni Lord, okay, yung, di ba, sabi nung sa lalaki na, you go up, sabi niya gano'n, and for your faith has made you well. Alam po ninyo, in verse 15, okay, in verse 15, ng ano rin po na yan, ng Luke chapter 17, verse 19. Okay? Nung bago sabihin ni Jesus Christ na, rise up for your faith has made you well. Nung nakita niya si Jesus Christ sa verse 15, ito po nakasulat. Okay? Verse 15. One of them, when he saw he was healed, listen to this, came back, he returned, sabi niya, praising God in a loud voice. Nung bumalik siya, pagkabalik niya ganun, at nung nakita na niya ang Panginoon sa malayo pa lang, napansin na niyang yung kabuuan, ng presensya ng ating Panginoon, malayo pa lang, he was returning to God with a loud voice, praising Him. Nandiyan ba kayo? He was praising Jesus. He was praising Yahweh. Dahil sa kanyang naranasan na na healing sa kanyang ketong. At mga kapatid ko, ang totoong nagpapasalamat sa Diyos is not only remembering, not only returning, but rejoicing. When did you rejoice sa Panginoon sa buhay mo? Because of what He did in your life. What He has done in your life. Kamusta? Alam po ninyo, sabi po ng 2 Samuel, chapter 22, verse 50. It is David speaking here. Sabi niya gano'n. Therefore, I will give thanks to Thee, O Lord. Sabi niya gano'n. Kaya nga, Yahweh, ako po ay magbibigay ng kapasalamatan sa iyo. Paano niya ipapakita ang kanyang kapasalamatan? Tingnan po niyo sumunod. And I will sing praises unto Thy name. Wala akong pakialam kung ikaw ay sindunado. Okay? At hindi ka mahilig kumanta. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, ang isang taong totoong mayroong pagpapasalamat sa Kanya ay may awit ng papuri sa Diyos. Kahit ano pa yan, kahit na wala kang boses, kahit na sabihin mo parang winawasak na lata yung boses mo na yan. Walang problema yan. Okay? Sapagkat ang pinakikinggan ng Diyos